May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi sa'yo at ganun din sa lahat ng tagapakinig mo. Ako nga pala si Ryan, 23 years old at tubong bataan. Fresh grad pero kasalukuyan po akong nagtatrabaho sa isang software company dito sa Metro Manila. Sobrang saya ko nga dahil kahit na fresh grad pa lang ako malaki na ang sahod ko. Masaya naman ang buhay, yun nga lang. Minsan talagang nakakapagod, lalo na sa trabaho. Araw-araw puyat. Araw-araw nakabantay sa oras at deadlines. Marahil nagtataka kayo kung bakit napasulat ako. Pero parang wala namang problema. Huwag kayong mag-alala, DJ Main. Magaan lang naman ang aking problema. Pero para sa akin, medyo nakakabahala na rin. Dahil may mga panahon na hindi ko maintindihan kung valid pa ba tong nararamdaman ko o dahil OA lang ako. Tungkol nga pala ito sa aking girlfriend na si Sandra. Pareho kami ng edad. Pareho rin kami ng mga hilig sa buhay. Kaya naman madali kaming nagkakasundo sa lahat ng bagay. Kaya nga noong naisipan ko na magkaroon ng apartment malapit sa pinapasukan ko, inaya ko na rin ang girlfriend ko na mag-live-in kami pareho. Ako na ang may sagot sa lahat. Princess treatment siya sa akin dahil sobrang mahal ko siya. Tsaka masaya rin ako dahil nagkaroon kami ng freedom katulad ng ganito. Healthy naman ang relationship namin ni Sandra. Senior high school pa lang kasi nung una ko siyang nakilala. At noong second year college naman, naging official talaga. Ngayon ay 3 years na kaming nagsasama at masasabi kong marami na rin. Marami na rin kaming pinagdaanan at nalampasan bilang magjowa. Pero heto ang problema ko, DJ Main. Mitikuloso ako pagdating sa kalinisan ng katawan. Simula bata pa lang kasi ako, sanay na akong malinis, maayos at presentable, lalo na pagdating sa skincare ng tao. Kaya naman dito ko nais simulan ang aking confession. Noong nagkaroon kami ng trabaho ni Sandra, napansin ko na nagbago ang routine niya. Gets ko naman dahil nasa media siya. Siyempre, sobrang busy. Nakakapagod ang biyahe at madalas puyat na rin siya. Minsan nga hindi niya maiwasan na kahit tapos na ang shift sa work niya, sa bahay, nagtatrabaho pa rin siya. Pero hindi ko lang talaga maintindihan, DJ Main, bakit sa dami-rami ng pwede namang ipagpaliban at kalimutan, yung skincare routine niya pa. Hindi naman sa nagrereklamo ako, pero nitong mga nakaraang araw kasi, pinagpapaliban niya na rin ang pagligo niya. Hindi naman siya mabaho. Dumadami lang talaga ang pimples niya, lalo na sa kanyang muka. Minsan nga noong sinubukan kong harutin siya, hindi ko in-expect na pandidirian ko ang mangyayari sa aming dalawa. Heto kasi ang nangyari, DJ Main. Habang hinahawakan ko sa bewang si Sandra, syempre hindi maiiwasan na sumaludo ang sundalo ko. Ikaw ba naman ang humawak sa katawan ng babae, di ba? Tapos sexy at ang curvy pa. Kaya naman, sinabi ko sa kanya ang salitang ito. Babe, pwede bang gawin naman natin? Puro trabaho ka na lang, oh. Okay lang naman sa akin, babe. Basta quick lang ha. Medyo busy din kasi ako eh. At doon, pinalagan ko na kahit quickie lang. May consent naman ako kaya hindi na ako magiging choosy pa. Sinimulan kong laruin ang pasas niya. Hanggang sa pinaghapang ko na rin ang isa kong kamay papunta sa pangalawang labi niya. At noong tuluyang kong nahawakan ang cupcake niya,
hinalikan ko rin siya para ma-feel niya yung init ko. Maya-maya pa may napansin ako habang hinahalikan siya. May pimple sa may baba ng kanyang labi. Medyo nailang nga ako dahil sobrang hinog na nito. Gusto niyang humalik sa akin pero iniwasan ko. Kaya sabi ko na lang sa kanya, kakainin ko na lang ang ibaba niya. At maya-maya pa, inilapit ko na siya sa kama. Unti-unti kong ibinuka ang kanyang hita. At doon, kinain ko ang kanyang hiyas. Wala naman ako naging problema sa pagkain sa kanya dahil kahit papaano, gusto ko ang amoy kapag kinakain siya. Kaya naman habang hinahalikan ko si Sandra sa pagitan ng mga binti niya, hindi ko mapigilan na mapatingin sa kanya. Halos makiliti at tumirik na kasi ang kanyang mga mata. At doon, pinasok ko ang isang daliri ko para mas mawala na siya sa kanyang sarili. Ryan, babe, ang sarap. Sige pa, bilisan mo pa. Dahil sa sinabi niyang iyon, nanggigil ako sa kanya. Kaya ang ginawa ko para mas masarapan siya, binilisan ko ang pagkain sa kanya. Halos manginig siya sa aking ginagawa, kaya naman bago pa siya maunang labasan, tinigil ko muna. Nagtaka nga kung bakit ako huminto. Pero hindi ko na lang siya kinibo. Unti-unti ko na lang ipinasok ang aking alaga sa malagkit niyang butas. Hindi ko na nga kailangan mag-effort sa pagpasok dahil kusa nang dumudulas ang alaga ko sa kanyang kuweba. Sobrang init, DJ Maine. Ramdam ko yung paghigpit at pagluwag niya. Halos hingalin na nga siya nung maipasok ko na ang aking alaga. At noong aararuhin ko na ang butas niya, ramdam na ramdam ko kung paano namumulaklak ang kanyang rosas. Namumula at nagtutubig pa. Babe, ang sarap mo. Bibilisan ko pa ha. Handa ka na ba? Kaya naman habang tumitindi ang pagbayo ko sa kanya, panay-ungo lang ang naririnig ko sa aming dalawa. Babe, malapit na ako. Bigayin mo ha. Sige, please, babe. Please. Iputok mo sa loob. At habang nanggigigil na kami sa isa't isa, napansin ko na parang napapakapit na sa akin si Sandra. At doon naramdaman ko na tumitindi na ang pagsikip niya. Hanggang sa bumibilis at tumitindi na nga ang pagbayo ko sa kanya. Tumindi rin ang ungol niya kaya naman nung hindi ko na kayang mapigilan, isinaboy ko na ang lahat sa loob niya. Masarap sa pakiramdam, DJ Maine, pero may hindi ako inaasahan na gagawin niya. Dahil paglabas ng katas ko sa kanyang butas, hinalikan niya ako bigla. Hindi ko in-expect yun dahil iniiwasan ko nga na halikan siya. Dahil nga sa hinog na ang pimple sa may ilalim ng lips niya. At sa sobrang tindi ng pagkakahalik niya, nalasahan ko na lang sa bibig ko yung maalat-alat na tagyawat niya. After may mangyari sa amin, nagsabi na lang muna ako na maliligo dahil sobrang pawisan na kaming dalawa. Kaya naman may tanong ako sa inyo, DJ Maine. Tama lang ba na pandirihan ko ang jowa ko nang dahil sa kanyang tagyawat na nakain ko? Alam ko namang hindi ganun katindi ang aking problema, pero hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin sinasabi ito sa kanya. Ayoko rin kasing isipin niya nang dahil lang sa pimple, nandidiri ako sa kanya. Matagal na kami, DJ Maine, pero bago kasi sa feeling ko ang makakain ng pimple. Kaya medyo nantitiri ako after may mangyari sa aming dalawa. Kaya sana mabigyan niyo ako ng advice dahil medyo naiilang na ako kapag humahalik sa kanya. Pero wag niyo sanang masamain dahil mahal ko pa rin naman si Sandra. Pero gusto ko lang sana maging aware din ng ibang tao kung gaano kahalaga ang skincare routine sa katawan natin. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po.
from Ryan of Bataan. Hindi araw-araw perfect ang mahal natin. May days na may flaws, may pagod, may mga moment na naiilang ka. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may choice ka pa rin. At kapag mahal mo talaga yung tao, kahit magulo minsan, siya pa rin talaga ang pipiliin mo.